Mananatiling prioridad ng Administrasyong Aquino ang pagkakaloob ng trabaho para sa mga Pilipino. Nagsalita ang Pangulo sa Second National Technical Vocational Education and Training Congress sa Mall of Asia. Sinabi ng Pangulo na malaki ang naitutulong ng vocational education at training sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Nag-uulat mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Ralph. Tiniyak nga ni Pangulo Aquino na magpapatuloy ang magandang galaw na ekonomiya, kaya patuloy din ang pagpapalakas sa kahandaan ng mga manggagawang Pilipino, partikular na sa larangan ng vocational education and training. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagtamo ng malawakang pag-asenso ng bansa sa pamamagitan ng dagdag na trabaho at oportunidad. Sinabi ito ng Pangulo sa Second National Technical Vocational Education and Training Congress sa Mall of Asia. Ayon sa Pangulo, sa tulong ng Vocational Education and Training o TVET, sa ilalim ng TESDA, magkakaroon ng sapat na kakayahan at kumpiyansa ang mga Pilipino sa kanilang pagtatrabaho at makasabay sa tinatawag na global competitiveness. Malinaw po, isinusulong natin ang paglagong tumong-tumbas sa pag-angat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Mapakarpintero man, elektrisan, mananahe o mekaniko, masusi nating sinasanay upang bigyan kayo ng kumpiyansang makikipagsabayan sa anumang larangan sa loob man o labas ng ating bayan. May tema na Quality Tech Vote for Inclusive Growth, layunin rin itong maresolba ang usapin ng job mismatch sa bansa. Wala naman po sigurong tututol, dapat natin ang mapagkakataon para sa lahat, lalo na para sa mas nangangailangan. Pagkaupo pa lang natin sa pwesto, agad nating tinukoy ang job skills mismatch bilang ugat ng kakulangan ng pagkakataon. Ngayon, sa pagtutulong ng DepEd, DOLE, CHED at TESDA, tinitiyak na natin ang mga bakanting trabaho ay pupunan ng mga graduate nating may sapat na talino at pagsasanay. Bahagi na rin ito ng paghahanda ng Pilipinas na makatugon sa isinusulong na ASEAN integration sa 2015. Paliwanag ng Pangulo, bahagi kasi ng transformasyon ng pamahalaan ay walang maiiwan sa kaunlaran. Gaya po ng ating panata, sa tuwid na daan walang maiiwan. Iyan po ang transformasyong tinatamasa na natin ngayon. Ang pag-angat ng pakikinabangan ng nakakarami at hindi lamang ng iilan. Ito ang magbubunsod ng siklo ng patuloy na pagunlad at pagbabayanihan. Sagisag po ang pagtitipong ito ng ating kolektibong pagkilos at ang patuloy nating pagsulong tungo sa ating mga adhikain. Nitong 2010 hanggang 2013, umabot na sa mahigit 500,000 o 85% na nagtatrabaho ay nagtapos sa TESDA. Mahalaga kasi ang sapat na kakayahan ng mga Pilipino kung saan nasa working age na ang maraming sa 2015. Kasabay na rin ang pagdami ng bilang na tataguriang nasa middle income. Tingnan nga rin po natin ang pagbabagong naabot natin. Ayon sa datos ng Department of Budget and Management, 28.5% lang ng mga napagtapos ng TESDA ang nakahanap ng trabaho noong 2006 hanggang 2008. Hindi naman yung siguro mamasamain sa akin kung papaaral ko rin sa COA kung tama kaya yung numerong yun. Pero ito ang tsak. Ikumpara po natin nito naman pong 2012. Batay sa pag-aaral ng TESDA, umabot na sa 62.4% na mga graduate ng TESDA ang nakahanap ng trabaho. General average po yan, kaya lang pinapaalala ko rin kay Joel nung nag-aaral tayo, 75 ang passing mark. General average po, pangkalahatan po yan. Pagtiyak pa ng Pangulo na sisikapin niyang maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa nalalabi pa niyang termino. Bagamat abot kamay na anya ang kolektibong mithiin ng kaunlaran, dapat pa rin umiral sa lahat ang kasabihang nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. Patuloy nating isasabuhay at tutuparin ang mandatong kaloob ng ating mga boss. Todo kayod nating iahon sa kahirapan ang ating mga kababayan, aakayin silang tumindig at bibigyan lakas na magpundar na magandang hinaharap. Abot kamay na natin ang ating kolektibong mithiin. Huwag po tayong bibitiw sa ating pagkakapit-isip. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.